Ang bigas ay isang tradisyonal na pangunahing pagkain ng mga Pinoy. Ngunit sa pagdaan ng 50 taon, ay tumataas din po ang konsumo ng tinapay. Kaya ang bigas at tinapay po ay dalawa sa pangunahing pagkain ng mga Pinoy na mas marami ang kinukonsumo kumpara po sa gulay, sa prutas, sa karne, sa isda at iba pa. Kahit walang ulam, basta may tinapay o di kaya ay kanin. Okay na po, di ba? Kaya itong dalawang ito, pangunahing pinagmulan ng enerhiya sa dieta po ng mga Pinoy. Alin nga ba sa dalawa ang masustansya? Puting kanin o puting tinapay? Ang puting kanin po at ang puting tinapay ay pareho pong refined carbohydrates. Ibig pong sabihin ay naalis na po ang halos napakaraming sustansya, pati na po ang fiber sa pagproseso po nito. Kaya mababa po ito sa vitamina, minerals at iba pa pong mga sustansya. Kaya kung naghahanap po tayo ng mga pagkain na matataas po sa mga ito, kumain na lang po tayo ng mga root crops katulad po ng kamote at patatas, pati po ng carrots at iba pa. Dahil mataas po talaga ang mga ito sa vitamina, minerals at iba pa po mga sustansya. Ang puting tinapay po at ang puting kanin ay pareho pong mataas sa carbohydrates. Gumagamit po yung ating katawan ng mga carbohydrates bilang pinagmulan po ng mga asukal. At ang asukal na ito ay ginagawa naman po enerhiya ng ating po mga selula. Kaya kung ikaw ay diabetic, hinay-hinay lang po tayo sa pagkain ng either puting tinapay o kaya ng puting kanin. Dahil sigurado po yan na pag napaparami ka ay tataas po talaga yung iyong blood sugar. At hindi lang po yon. Pag naparami din po ang kain natin sa mga ito, posible din po na tataas din po yung ating pong timbang. Ngayon, kung gusto mo talagang limitahan itong carbohydrates na ito at ito lang dalawa ang pagpipilian mo, dapat daw po ay piliin na lang po natin yung puti pong tinapay. Dahil itong puting tinapay po ay mas mababa po ang carbohydrates kaysa po puting kanin. Ang tinapay po ay mas mataas po sa dietary fiber at saka sa resistant starch. At itong dalawang ito ay mga prebiotics. Ano ba yung prebiotics? Ito po yung mga pagkain na gumagawa po ng good bacteria sa atin pong bituka. Kaya mas maganda po kumain ng tinapay kung meron po tayong mga problema sa bituka. Sabi po yan ng Japanese research dahil nagpapadami nga po ito ng mga good bacteria sa atin pong bituka. Ngayon, kung ikaw naman po ay nag-gym at gusto mong lumaki ang iyong muscles, ay dapat daw ang kainin po ay kanin dahil mas mataas po ito sa calories. At dahil mataas nga po ito sa calories, mas nagbibigay po ito ng enerhiya. Kaya naman po ang mga bodybuilders ay mas gusto po nilang kumain ng kanin kaysa kumain po ng tinapay o kaya ng noodles. Siyempre po, mas maganda po talaga kung yung atin pong kakainin po na kanin ay hindi po masyadong processed, katulad na lang halimbawa ng brown rice o kaya ng wild rice. At kung tinapay naman po, ay mas maganda naman kung wheat bread o kaya bread na meron pong mga grains. Mas okay po talaga, nakakain po tayo ng healthy pag tayo po ay may sakit para mas makarecover naman tayo ng mas mabilis. Siyempre po, kung titimbangin po talaga natin lahat po yan, isa po sa kailangan po natin ikonsidera po talaga ay yung presyo din. Dahil alam naman po natin, yung isang loaf ng tinapay ay mas mahal po talaga sa 1 kilo na white rice. Ito lang naman po ay mga suggestions, no? Based po ito sa mga research dahil lahat naman po tayo ay may choice.